Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 18 ng Disyembre 2025 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:27 ng umaga, araw po ngayon ng Huwebes. At napakapagi. Opo, halos zero visibility. Naka-slow down ng mga sasakyan. Ngayon po ay nais ko po mag-vlog patungkol po dito sa yung sinabi ni Robin Hood Padilla nung isang araw na ang sabi niya ay hindi raw siya tatakbo sa 2028 election. Yan po at marami rin ang nag-vlog doon patungkol diyan. Ang title ko po ngayon ay Robin Padilla hindi na daw tatakbo sa 2028 election. Ngayon ay ang masasabi ko lang po diyan ay hindi naman siya kawalan sa bansa o hindi siya kawalan sa gobyerno sapagkat siya ay senador ng mga Duterte. Opo. Iyan po ang tatalakayin ko ngayon. Siya ay senador hindi ng bansa, kung hindi siya ay senador ng mga Duterte. Ngayon ay tatanungin niyo ako siguro bakit nagkaganon. Ay kwan po yan Hindi naman nangampanya, hindi naman ata gumastos yan At aywan ko kung talagang nanalo yan. Baka nanalo lang yan dahil medyo may impluensya pa si Duterte noon. Opo, kasabay kasi ni Bongbong Marcos yan Kasabay po. Kasabay na nanalo yan. Number 1 yan. Kaya itong 2028 po ay kuwan na siya, end of the term. End of the term na yan. 6 years po yan. Ganon din si Bongbong Marcos, end of the term sa 2028. Ngayon ay ang sabi niya ay hindi na raw siya tatakbo o wala na siyang balak at huwag na daw mag-alala yung mga tao sa kanya para mangampanya. Ay ako nga in doubt ako diyan kung talagang ibinuto ng tao yan At bakit na bang bubuto ka ng ganyan, hindi ba? Na una-una ay senador siya ng mga Duterte, hindi ba? Hindi naman siya senador ng bayan. Ay kung idagdag pa natin yung qualification niya, hindi ba? Wala naman siyang mai-contribute yan sa gobyerno. Wala. At isa pa ay yung pagkatao niya, alam na na siya ay yung wala siyang responsibility kasi nga ay doon sa Angeles City, doon sa Pampanga, nakabundol ata siya ng balut vendor nakabundol siya, tinakbuhan niya. Ay ngayon, hinabol siya ng pulis. Ayun, nakita yung mga armas niya doon sa likod ng kotse niya. Nakita po yun, kaya kinasuhan siya. Kaya nga nabilanggo siya yan Kung ang mga balut vendor ay mahirap na nga na tao yan, ay tatakbuhan pa niya, di wala siyang responsibility, hindi ba? Wala siyang sense of responsibility. Kaya doon pa lang alam na natin ang personality niya. Ngayon ay hindi ba kayo nagtataka
mga kababayan, mga minamahal, hindi ba kayo nagtataka bakit ganyan ang gustong-gusto ni Duterte? Yang ganyang personality, hindi ba? Yung walang sense of responsibility. Bakit ganyan ang gustong-gusto ni Duterte? Ay kasi nga kaya niyang kontrolin yan. Kaya niya. At yan na nga ang nangyayari ngayon. Lahat ng sinasabi ni Ruben Padilla, lahat simula hanggang ngayon, pabor kay Duterte. Bali, wala na nga ang pagkasenador niya eh. At palagay ko, pwede pang manalo yan kung dadayain nila. Kasi nga, computer lang eh, hindi ba? Dadayain nila. Number 1 siya. Pwede na naman yan eh. Pero siguro, nahalata na niya na wala nang pwersa ang Duterte. Wala na. At palagay ko, kahit na computer yan, ay baka lalaban na yung iba dyan. Lalaban na. Kasi noon, takot kay Duterte. Kaya, kung ano yung sinabi ng computer, hindi ba? Kaya nga ako, ang nilalakad ko po dito, mga kababayan, mga minamahal, ay ang pagbibilang ng boto, manual na lang doon sa precinct level. Ngayon, kung may record na, kung alam na ng mga tao ano yung resulta doon sa precinct level na kung saan ang bumilang ng boto ay mga tao, pwede nang ipadala ng kanyan electronic file. Pwede na. Pwede nang ipadala. Kasi may record na eh. Yung mga board of canvasser yung mga representative ng mga various parties, hindi ba? May mga representative yan eh. 3 ata sila yan eh. 3 na party na pwedeng umatin doon, yung malalakas na party. Hindi ba? Hindi naman lahat. Ngayon ay kung may record na na-screenshot na nila na talagang ang bumilang ay tao, ay pwede na. Hindi ba? Ipadala na yan sa electronic file. Ngayon, kung may mag-complain, ayan, pwedeng busisiin yung record. Kasi ngayon po, ang bumilang ng boto ay yung machine ay anong alam nung canvasser dyan? Pati yung mga teacher na naka-assign doon, wala silang alam kung na-manipulate yung computer. Hindi nila alam. Paano sila mag-testify ngayon na walang kaguluhan na nangyari o walang pandaraya? Hindi sila ang bumilang eh. Ang mag-testify po ay sang-ayon sa batas natin, ang mag-testify ay talagang nakita mo. At yan ay pagbibilang, nabilang mo. Ganun po yan. Ay hindi eh. Ang i-testify lang nila ay binilang ng computer. Hindi ba? Yun lang yan. Kaya mali eh. At sa ibang bansa po, ayaw na yan. Ayaw na yang vote counting machine. Inaayawan na nila. Kasi nga, labag sa batas na nakasaad ay dapat ay transparent. Hindi ba? May transparency. Ayan po. Ngayon ay siguro alam ni Robin na siya ay nanalo dahil lang sa mga Duterte. Kaya ganun na lamang, hindi ba? O ganyan na lamang ang kanyang pagsisirbi sa mga Duterte. Hindi ba? Pero alam ko at nangyayari na nga ngayon, ngayon ay nangyayari na, ay Diyos na po ang gumagalaw dyan, iniisa-isa na. Yung mga Duterte supporter, iniisa-isa na po. At ito nga, yung pinakahuli, yung si Ramil Madriaga, ay ayun na nga, nag-testify na, hindi ba? At mayroon pa atang susunod na mabigat-bigat na testimonya. At tama yung ginagawa niya. Yung testimonya niya, ibigay na niya sa Aywan ko lang kung nagbigay siya sa pari. Ibigay niya sa trusted friend niya, ibigay niya sa pari at ibigay niya dun sa DOJ.
o sa gobyerno, hindi ba? O mamatay man siya, ay wala na siyang kargo, hindi ba? O patayin man siya, ay hindi bali, ay talagang ganun eh. Hindi ba? O, at ngayon, hanggang sa kasalukuyan na ito, walang maisagot po si Sara Duterte doon sa allegation ni Ramil Madriaga na dati niyang tauhan, na dati niyang confidant, hindi ba? O pinagkakatiwalaan o trusted friend, hindi ba? O, ay talaga, ay nakasulat po yan sa Biblia eh. Kung ang mag-testify laban sa'yo, kung ang magpipresenta ng ebidensya laban sa'yo, ay dati mong kasamahan, ay wala kang maisasagot dyan. Kasi nga, sinabi ko kahapon, pati yung suot na damit eh, alam niya yan eh. Anong oras? O pati facial expression, kaya niya. Kasi witness siya eh, o naandun siya eh. Naandun ako, hindi ba? O, paano mong bubuwagin yan? Parang ganun lang kay Clarissa Ocampo yan. Yung bank manager ng, aywan ko kung Metro Bank yan o BPI. Noong nag-open si Irap Estrada, hindi ba? O, nag-testify yung bank manager. Naandun ako, sabi niya. Kaharap ko siya. O, nung pinirmahan niya, iyong papilis. O, paano mo maitanggi dyan? Hindi ba? O, at ganun din ito kay Madriaga. O, ang sinasabi lang naman ng mga DDS kayo, recycle na yan, matagal na yan. O, political issue lang yan. Ay, mga general term. Opo. Ngayon, balik po tayo dito sa kwan. Si Robin Hood Padilla ay hindi na raw tatakbo sa 2028 election. Ay magsishare lang po ako ng tatlong Bible verse. Proverbs 29 verse 2, when the righteous are in authority, the people rejoice. But when a wicked man rules, the people groan. Ayan po pag ang namumuno daw ay righteous, ay masaya ang mga tao. Pero pag ang namumuno ay wicked, ay humihikbi ang mga tao o umiiyak o groaning. Yung kanyan umuusal na hindi na niya maintindihan. Opo. May mga tao po na ganun. Kung sila ay, na-discuss ko na nga yan, kung sila ay natutuwa o namimighati o masayang masaya, nag-groan din ang tao eh. Opo, ay ito nga, when a wicked man rules, the people groan. At ayan nga ang nangyari noong panahon ni Duterte. Hindi ba? Pero ako, alam ko na ngayon, bakit ganun ang ginawa nila? Noon, question mark pa sa akin yan bakit pumapatay sila? Opo. Bakit gustong-gusto nilang pumatay na wala nang hudikatura? Ngayon, napagtanto ko, ganyan pala talaga ang ginagawa ng mga tyrants. Pinapatay nila yung mga tao para matakot sa kanila. Mas gusto nila na matakot ang tao sa kanila rather than love. Yan po ang napag-alaman ko. Kaya ganun, patay dito, patay doon, para walang lumaban. Hindi ba? At napakasama po niyan. Wicked po yan. Bakit hindi mo padaanin sa korte? Hindi ba? Nasaan ang due process? Hindi ba? Ngayon na nakabilanggo po si Duterte at alam ko, yan po ay kamay ng Diyos na yan. Kamay ng Diyos yan ang gumagalaw niyan. Ngayon na siya ay nakabilanggo na, ang pinipilit nilang ilaban, nasaan daw ang karapatang pantao ni Duterte? Ay samantalang noon, hindi naman niya ginagamit yan. Hindi ba? Siya ang authority. At yan po ang signature ng mga kwan ay.
ng mga diktador. Walang batas-batas sa akin, hindi ba? Nabasa ko po yan sa Biblia. Ang mga diktador o ang mga wicked people, walang batas-batas sa akin. Kung may haharang, ibibilanggo yan o papatayin yan. Ako ang batas. Yan po ang mga tyrant. Ako ang batas. Ay kaya nga nakalimutan nila ay may Diyos po eh. May Diyos na kung yun nga, the people groan, hindi ba? Baka sa isa doon sa nananawagan sa Diyos ay matuwid, didinggin po ng Panginoon eh. Ayan po Proverbs 29 verse 12. If a ruler listen to lies, ayan po ang ginagawa eh. Hindi ba? All the officials become wicked. Ayan po. Ay hindi po ako nagsalita niyan. Biblia po. At mahirap po itong baliwalain. Proverbs 29 verse 12. If a ruler listen to lies, all his officials become wicked. Ngayon ay ito ay hindi lang siya nakikinig sa lies eh. Si Duterte, hindi lang nakikinig sa lies eh. Kung hindi, siya ang nagpromotor. Siya ang nagfabricate ng mga lies. Ay di mas lalong wicked yan. Hindi ba? At ngayon nga ito, ano ba ang pinipili niya? Ay, ang ganyan kay Robin Hood Padilla na wala namang qualification. Gagawin niyang senador. Ginawa niyang senador, hindi ba? At bahala ng tao na babayad dyan. Bahala na, yung buwis ng tao ang babayad dyan, kung ilan yan. Kung lahat-lahat na, pati kapritsyo, pati mga, kung baka nakakakubra yan ng 2 million per month eh. Bahala na ang buwis ng tao dyan. Ganun po ang ginawa sa atin ni Duterte. Opo, nililinaw ko lang po Kaya kahit na tumakbo man siya sa 2028, ay hindi na talaga ibubuto yan. Maliban na lang kung dadayain na naman ng China. Hindi ba? Ay 3 tao lang pwede na eh. Hindi ba? 3 tao lang na malakas-lakas ang loob. Kahit na patayin siya, lulukuhin niya yung computer. Kahit na idemanda siya. Malakas, kung sino ang malakas ang loob dyan, siya ang mananalo. Ganun po yan. Dahil nga sa computer ang bumibilang. Whereas, kung ang bibilang ng boto ay mga tao o manually, abay hindi kakayanin ng 3 tao yan. Kailangan, kung 100,000 ang presinto natin, mayroon din siyang 100,000 na mga guns. I-multiply mo pa ng 7. 700 na mga guns ang kailangan niya. Pero kung minsan, doon sa presinto, mayroon din naghahari-harian doon eh. Hindi ba? May mga armas din yan eh. May mga grupo-grupo din yan eh. Kaya mahirap nilang guluhin ang presinto. Yan po ang pinamamanhik ko dito. Whereas, kung sa computer nila guguluhin, ay doon lang po sa kwan yan eh. Doon sa programming lang po yan eh. Na hindi alam ng mga teacher yan. Hindi alam ng ordinaryo na tao. Kaya madali nilang lukuhin. Hindi ba? At yan ang nakita ko. Kaya number 1 ito si Kwan. Si Robin Hood Padilla. At itong nakaraan naman, si Bongo naman. Paano magiging number 1 yan si Bongo na maka-China yan? Hindi ba? Paano ibubuto ng mga tao yan na pumapabor sa China? Hindi ba? Kaya ako, in doubt na ako dyan. Pero nasa sa inyo po yan. Kung gusto nyo pa ng computer, walang problema. Total, nasa US naman ako eh, hindi ba? Pero kayo ang magdudusa dyan. Although na kung minsan ay nagpapadala din ako ng pira sa mga kamag-anak, sa kaibigan o sa mga okasyon dyan, ay okay na sa akin yan. Ay yan ang wala nang lumalakad ngayon eh, nabaguhin na yung
Wala na akong napapakinggan na dapat sa susunod na eleksyon ay hindi na computer ang bibilang, kung hindi tao na. Hintayin na may record na doon na ipadala ng kwan. Hindi na nila ma-alter yan kung may record na sa precinct level at nasaksihan po ng mga board of canvasser, hindi ba? Pati yung mga tao, kasi sinisilip po yan sa durungawan ng school eh. Maraming nanonood dyan. Kaya alam nila ang bilang. Isaiah 32 verse 26 po, verse 6 po, for the foolish person will speak foolishness. At ayan po, kaya ko kinuha ito, iyan nga si Robin Hood Padilla, kung ano-ano na lang sinasabi. For the foolish person will speak foolishness, and his heart will work iniquity, to practice ungodliness, to utter error against the Lord, to keep the hungry unsatisfied, and he will cause the drink of the thirsty to fail. Ayan po. Ayan po ang ginagawa po ng mga foolish person. Sila ay mag-speak lang sila magsasalita lang sila ng mga foolishness. Katulad ng ganyan, ay kahapon nga, mayroon na naman siyang yung sinabi na kwan yung Diyos daw ang kwan parang ang Diyos ay kakampi ni Duterte. Yun ang sinasabi niya. Pinaparusahan na yung ICC. Pinaparusahan na ng Diyos ang sabi niya. Pero hindi naman yan ang topic ko ngayon. Pero nga, kaugnayan kasi they will speak foolish things. Foolish people will speak foolish things. Ayan po. Kaya ko pinili ito. At wala na tayong magagawa dyan. Ay ganyan na siya Hindi ba? Ay bakit naman naging senador? Ay pinaburan nga ni Duterte po Pinaburan. Pero nang dahil po dyan, nakikita ko, nang dahil dyan sa pinaburan ni Duterte, yung mga tao naman ay sumpa hanggang langit. Kasi bumabayad po ng tax hindi ba? At yun ang ibinabayad sa pansahod kay Kwan sa yung mga kapritsyo niya, ni Robin Hood Padilla, hindi ba? Kaya sumpa hanggang langit ang sumpa ng mga tao kay Duterte. Yan po nakikita ko dyan. Maniwala po kayo sa akin kasi ako po, ina-analyze ko po Magagalit ang mga tao doon sa tao na naglagay sa kanya dyan sa kapangyarihan. At ano yun? Yung computer. Hindi ba? Ay sino ang nagkwan yan? Ay si Duterte Kasi siya pang presidente noon At ito nga, si Bongbong Marcos, hindi ba? Pinanalo nila yan. At sinabi na ni Sara, hindi ka mananalo nang dahil hindi sa amin. Hindi ba? Pagsama-samahin niyo po yan. Hindi ka mananalo, Bongbong, nang dahil, kung hindi dahil sa amin. Ayan. Hindi ba? At nga, ito nga, presidente na si Marcos ang number 1 pa rin, si Bongo, hindi ba? Hindi nyo ba napansin, mga kababayan, mga minamahal, hindi ba? Ang number 1 pa rin ay si Bongo. Ay ma-influensya pa talaga. Kaya nilang lokohin. At yung ang sinasabi ko, kung sino ang malakas ang loob dyan Kasi nga, patay kung patay yan Ay kung hindi mo ilalaban ang buhay mo. Ganun po yan. Kasi sasabihin lang ni Duterte siguro, sasabihin lang niya, akong bahala sa'yo. Hindi ka mabibilanggo, akong bahala. Hindi ba? Ganun. Ayan po sige po at hanggang dito na lang po at dalayan ko po sa Panginoon. Sa ating pakikinig po ay sana ay bigyan niya tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.